Hindi na siya papasok, hindi na nagpapakita, hindi na nagpaparamdam. Kasi kahit sino naman, magtatrabaho pa ba ako? Wala naman na akong kukuning sweldo dyan, di ba? Boss, baka pwede tayo makakas advance. Wala lang pambiling gatas eh. Cash advance yung mukha nyo. Panoorin niyo yung video na to hanggang dulo. Ibabahagi ko sa inyo kung ano yung dapat natin gawin sa mga empleyado natin hindi marunong mag-budget, walang disiplina sa pera nila, sa sweldo nila. Uh, i-share ko sa inyo kung ano yung mga natutunan or ginawa nating kalukuhan pagdating sa mga cash advance na yan, pagdating sa empleyado natin. Ako nga pala si John Ray Gumahad. Meron na tayong 9 years na experience pagdating sa printing business. Ito kwento dyan. Yung mga unang-unang empleyado kong mga hire, meron yung mga pamilya, meron silang anak. Yun nga, dahil nga mabait tayo, gusto natin yung empleyado natin ay makafocus sa kanilang trabaho, na wala na silang ibang iisipin para magawa nila ng maayos yung mga trabaho nila. So, ngayon, ito kasi yun, yung tao ko na yun before, mahilig talaga siya mag-advance at dinadahilan niya lagi yung anak niya, walang pambili diaper, walang gatas. So, siyempre tayo, yun nga, dahil sa ayaw nating mag-isip o magkaroon pa ng hindi makafocus yung empleyado natin. So, binibigyan natin yun ng pambili. Pinapa-cash advance natin sa madaling salita. Dahil sa pinapa-cash advance natin sila, nasasanay sila na anytime pag kailangan nila ng pera, mabilis lang lapitan yan si boss, okay yan, mabait yan. So, tayo naman, tuwang-tuwa naman tayo kasi nga nabibigay naman nila yung trabaho nila. Kumbaga, ginagampanan naman nila. So, give and take. Mabait kang boss, binabalik din nila yung trabaho na para dun sa na hinihingi mo, pinapagawa mo sa kanila. Yun, hanggang sa hindi ko maintindihan, pagdating ng swelduhan, isipin mo, kung ang sweldo niya ay 8,000, ang CA niya minsan ay 7,000 o 6,000, magtataka ka, hindi ko rin maintindihan bakit maibigay ko rin halos lahat ng sweldo niya. Which is yung cash advance niya, hindi ko maikaltas-kaltas kasi nga sabihin niya na, boss, kasi magbabayad pa ako kuryente. Para hindi na ako mag-a-advance sa'yo, wag mo muna ikaltas yan. So, ikaw naman, ibibigay mo naman dahil nga mabait tayo. Ayun, hanggang sa lumubog na yung empleyado natin, hanggang sa naglaho na lang. Hindi na siya papasok, hindi na nagpapakita, hindi na nagpaparamdam. Kasi kahit sino naman, magtatrabaho pa ba ako? Wala naman na akong kukuning sweldo dyan, di ba? Kumbaga, ako alipin, papasok na lang, wala namang suswelduhin. Kasi minsan dumadating na din, dahil sa sobrang bait natin, dumadating din sa point na kailangan natin maging strict. Kailangan natin i-implement yung mga gusto natin ipa-implement na bigla-bigla. Dahil nga nakaramdam na tayo ng pagkalugi, hindi na tayo, ano tawag nito, parang unfair. Kasi nga malaki na yung ina-advance nila, hindi na nila nagagampanan yung trabaho. Kasi kahit sino naman, tatama na rin naman talaga, gawa nga ng wala ka ng kukuning sweldo. So, isa yon sa mga reason. Bakit hindi dapat advance yung mga empleyado na yan. Isa pang rason kung yung ginawa ko noon is ito yun.
Okay, sinolusyonan ko yung problema nila sa cash advance. Ang ginawa ko, nagbuo ako ngayon ng co-op o di kaya yung paluwagan, yung susweldo-sweldo sila, paikot-ikot lang. Ngayon yung co-op naman, kung sino yung nangangailangan, siya yung pagbibigyan. O siya yung may ano na maka cash advance dun sa co-op. Maganda naman siya, kaya lang ayun nga, hindi rin basta hindi ko maintindihan, hindi rin talaga maganda yung pinapa-cash advance natin yung empleyado. Ito kasi yun eh. Dahil nga sa pinapa-cash advance natin sila, nawawalan sila ng disiplina pagdating dun sa pera. Kasi nga, anytime, from time to time, meron pa nga nangyari nun eh. Yung mga tao ko, nag-beer house sa gabi. Maulan nun eh, walang pasok. So, lumabas sila, nag-beer house. Pagdating doon, napasarap. Alam mo yun, wala naman dalang pera. E di, sa madaling salita, nasangla yung cellphone, hindi sila makauwi kasi nga wala sila pambayad. So tayo, dahil mabait tayo, di tinubos natin yung mga cellphone nila, yung iniwanan nila doon. Ay nagtaka lang din ako nung umaga, bakit hindi nakapag-update yung tao ko na yun. Yun pala, yung cellphone nandun na sa police station o nasa nakasanla na doon or dineposit kasi nga walang perang pambayad sa mga ginastos nila. Samantala tayo, hindi man lang tayo makapunta sa ganun. Gusto nila yon. So, ayun, dahil doon sa mga kalukuhang ginagawa natin doon, ito pa isa. Di nag-declare ako ng bawal na ang cash advance. Pero, bawal ang cash advance sa company, pero pwede kayong umutang sa akin. Di ba? Kalukuhan. Kasi nga, nandun sa stage tayo na mabait. Gusto natin, ayaw naman natin na mamumroblema yung mga empleyado natin. So, binibigyan natin sila ng option or solusyon dun sa mga problema nila. Bawal mag-cash advance sa company, pero pwede umutang sa akin. So, yun yung nangyari. Ang resulta nun, ganun din. Tagiwa-hiwalay din kami dahil nga tamad ako maglista ng utang. Pinapautang ko sila. Pero, hindi ko naman nalilista o di kaya, tawag dito, may limit lang tapos hindi na sila makautang ulit. So, wala rin. Kumbaga, yun yung nangyari. Parang dinahandahan ko pa na tinatanggal yung cash advance kasi nga nasanay ako nung umpisa na kailangan natin sila suportahan, kailangan natin tulungan para naman magkaroon sila ng peace of mind at magkaroon ng focus sa trabaho nila. Pero kalukuhan yun. Walang ganun. Kahit sabihin mong dublihin mo pa sweldo niya kung kalukuhan, maloko talaga yung empleyado mo na yan, loko-loko talaga yan. So, para sa mga negosyante na mga entrepreneur na nag-iisip o nahihirapan, disiplinahin yung mga tao nila, tanggalin niyo yung cash advance. Magkaroon kayo ng cut-off, isang solusyon din yan para hindi kayo layasan or iwanan. Ito kasi yun. Pagdating ng swelduhan, yung cut-off date, 15 katapusan, doon ako magkukompute ng payroll ko on the payday. So wala akong cut-off. So pagbigay ko ng sweldo, pag masama na yung loob sa akin ng tao, pagbigay mo ng sweldo, may CA pa, hindi mo pa nabawas, sabay, sige boss, salamat, sabay alis na. Next day, hindi na papasok. So, yun yung nangyayari. Kaya na-implement ko yung cut-off talaga. Hanggang ngayon, meron pa rin mga empleyado o mga aplikante na interview namin na gusto nila may CA, gusto nila may walang cut-off, lingguhan.
Yung mga ganun. So, wag tayo manghinayang sa mga ganong empleyado. Yung mga empleyado na yan, mga wala sa ayos yan, iiwanan lang kayo yan, bigyan lang kayo ng sakit sa ulo dyan, sigurado ako dyan. Marami na akong ganyan. Lalo na kahit ngayon, meron pa ring nag-a-apply pero gusto nila baguhin nila yung sistema ng kumpanya mo na, na kailangan mag-adjust para sa kanila. O wag natin hayaan yung mga ganun. Ang dami-daming empleyado na ayusin natin yung sistema ng kumpanya natin, ayusin natin yung training system natin na kahit sino ang pwedeng ma-hire natin, sigurado tayong magagawa o magagampanan nila yung trabaho nila. So, ayun lang. Ayun nga, dahil doon sa in-implement natin, nakapag-adjust naman din halos ng mga empleyado ko eh. Yung naiwan dito o talagang sumunod, ay natutuwa naman din ako ngayon dahil kahit papano, isipin mo pagdating ng payday, nakaka-contribute pa sila sa mga benefits nila. SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Ayun lang, nakakatuwa lang din compare dati na binibigyan natin sila ng cash advance. Ayun, pagdating ng payday, wala na silang suswelduhin. Unlike ngayon, na kukuha nila ng buo, nababudget nila ng maayos, hindi ko lang alam kung nakakasave pa sila. So, tayo mga negosyante dapat, mga entrepreneur dapat maging mabuti tayo. Kung ang mali ay mali, i-implement natin na yun. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Huwag nating dayain o huwag nating huwag nating baliwalain yung mga maliliit na bagay na simpleng bagay na akala natin walang epekto, wala man lang parang hindi siya ganun big deal para sa business natin. Isipin nyo, yung maliit na bagay na yan, kung umugat o mag-uumpisa na yung umepekto sa sa business natin, malaking malaking sakit sa ulo. Kaya kung ano yung tama, ipa-implement natin ng tama. Kung ano yung mali, i-implement natin ng mali. So, ayun lang. Follow nyo pala ako. Subscribe nyo naman. Like and share na rin yung YouTube channel natin para marami pang mga empleyadong siraulo ang magbago. Hindi. Marami pang mga entrepreneur na masolusyonan yung mga problema nila kasi isa talaga yan sa mga major problem, yung mga cash advance na yan, kahit yung mga sa subcon natin, mga alam mo yun, meron kasi kaming mga subcon, may mga on calls kami before pagka on calls, punta sa trabaho, kahit hindi naman nila ginagawa yung trabaho nila, nakatayo lang, wala tayong magawa dahil hindi natin in-explain sa kanila kung ano yung mga gagawin nila. So, ayun, tayo pa rin ang gumagawa doon. Mga in-house na empleyado natin, sila pa rin yung nagpapakahirap. Pero yung mga on-calls natin, yung mga sub-cons natin, hindi naman gumagawa pero binibigyan natin ng sweldo. So, ayun, meron din tayong mga rules and regulation or SOP na dapat nila sundin. Ayun lang. Galingan natin mga negosyante, wag tayo manghinayang sa mga empleyadong sakit sa ulo. Kung sakit sila sa ulo, hayaan natin sila. Wag natin sila tanggapin para matuto din sila magnegosyo. Nang ma-realize nila yung hirap na dinadanas o binibigay nila sa atin. Kaya hanggang sa muli.